let us have undivided attention to the Word of God. Amen. Kaya, pakinggan nyo lang na maigi. Dito po tayo sa Book of Deuteronomy. And since this is our first fruit commitment Sunday. And sa Deuteronomy chapter 26, we're going to study the faithful steward of our first fruit in Deuteronomy chapter 26. Dito natin mababasa, no? Sige, basahin na lang natin salitan, no? Para tayo nagba-Bible reading. Pagtsagaan natin pagbabasa ito. Dito po pinag-usapan the stewardship of first fruit. Yan. Yan. Salita natin babasahin, no? Sa habang tayo nagbabasa, maunawaan na po natin ang ating pag-uusapan. So, yan, sige. Basahin po natin ako po magbasa ng verse 1. And it shall be when thou art come in unto the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possessed it, and dwellest therein. The earth thou shalt bring in the land. As you go unto the place which the Lord thy God shall choose, the place his name. And thou shalt go unto the priest, and shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, unto the country which the Lord sware unto the fathers for to give us. The priest take the basket then on hand, and sit down before the altar of the Lord. And thou shalt speak and say before the Lord thy God, Assyrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there with a few, and became there a nation great, mighty, and populous. The Egyptian evil entreated. And when we cried unto the Lord God, our fathers, the Lord heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression. And the Lord brought us forth out of Egypt, might hand, and with outstretched arm, and with great terribleness, and with the signs, and with wonders. And he hath brought us into this place, and hath given us this land, even the land that floweth with milk and honey. And now I brought the first fruit of the land, which the Lord hath given me. Thou shalt sit it before thy God, and worship the Lord thy God. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee, and unto thine house thou shalt the Levite and the strangers that is among you. when thou hast made an end of tithing all the tithes of thy Increase in the third year, which which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, that they may eat with their days filled. And thou shalt say before the Lord thy God, I have brought away hallowed things out of mine house, and also have given them unto the Levite, and the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all the commandments which thou hast commanded me. I have transgressed thy commandment, neither I have forgotten them. I have not eaten thereof in my mourning, neither have taken away aught thereof for misuse, nor given aught thereof for the dead, but I have Hearken the voice of the Lord my God, and have done according to all that was commanded. Look down from the holy habitation from heaven, and bless thy people Israel, and the land which thou hast given us, as thou swearest unto our fathers, a land that floweth with milk and honey. This day the Lord thy God commanded thee to do these statutes.
Thou hast avouched the Lord this day, to be thy God, and to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandment, and his judgment, and to hearken unto his voice. The Lord hath watched the day to his peculiar people, hath promised thee, and thou shouldest keep all his commandments. Sabay-sabay natin basahin. And to make thee high above all nations, hath made in praise in the name, and in honor, and that mayest be an holy people unto the Lord thy God, as he hath spoken. Tayo po mag-pray. Thank you, God, the Father in heaven. Thank you for the passage that we read this morning. Holy Spirit of God, give us wisdom, understanding. Help the servant to expound thy word, and we apply this unto wisdom, so that God will do his miraculous blessing to each and every one of us, O God. And bless us today, O God. And danahin ko pang ikaw pong magpapala sa bawat isa. Speak thy word, O God, to every heart, thy people this morning. Cleanse our heart, forgive our sins, and our shortcomings to you. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord, no? We are going to study this morning a faithful steward of our first fruit. Amen. Amen. Sa ating binasa kanina, ito na po ang pinag-usapan, no? Yung first fruit. Ano ba ang first fruit, kapatid, no? Dito po, no? Pinag-usapan ng salita ng Panginoon, no? Na nung sila ay napalaya sa Egypt, at ito ang kanilang instruction ng Panginoon pagdating doon sa Promised Land, ay magkaroon sila ng pasalamat sa Panginoon, no? Sa pagitan ng pagbibigay ng first fruit, no? Kaya salamat sa Panginoon, no? First, the concept of giving our first to the Lord. Amen. We honor the Lord, no? At mababasa rin natin yan, hindi lang po sa Deuteronomy. This is the latter part in the time of Moses. But in the very beginning, they practice of giving a first fruit in Genesis chapter 4, verse 4 and 5. No, Abel brought his firstlings, the fat thereof. No, si Abel ay nagbigay ng kanyang firstlings, no? Pag animals ay firstling, pag mga prutas ay first fruit. But Cain offering had not respect, no? Si Cain po nag-offering din siya, pero the offering of Cain, God had not respect. Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang first fruit, kasi hindi first fruit ang binigay niya, fruit. Oo. Isa lang. Yung baga laya pa, tuyot, lanta ang binigay niya sa Panginoon. Unlike Cain, he gave his best, the biggest, the sweetest, the fresh, the fattest ang binigay ng Panginoon. And God honored the offering of Abel. Tanda natin, God deserved honor, because our God is our God the Father, and God expect us to honor Him by our offering, to be faithful in our first fruit, no? And some of us experience blessing, no, in the area of giving first fruit, no? So Cain and Abel gave his best, the biggest, the fresh, no, ang binigay niya sa Panginoon. No, makita natin ano ang prinsipyo na nais ng Diyos, maging faithful po tayo sa ating first fruit, no? Yan po ito ay pinag-usapan ng mga mananampalataya. Amen, mga anak ng Diyos, no? Kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi ka pa anak ng Diyos, ay we need to be born again. Kailangan mo muna maligtas. Amen. No, ang kaligtasan ay hindi po sa reliyon, hindi po sa bautismo, hindi po sa pagsapi sa reliyon, hindi rin sa paggawa ng mabuti. Marami ngayon mabait, mas mabait pa sa baptist, pero hindi ligtas.
May baptist naman na hindi mabait pero ligtas. Amen. Maganda, mabait ka na. Amen. Magbait tayo. Amen. Talo pa tayo ng mga kulto. Amen. Kaya alam mo, marami silang nadala sa Panginoon na disciple. No? Kaya yan mga kapatid, very friendly po sila. No? Magaling po sila mag-follow up. Marami po silang madala sa impyerno kaysa mga Baptist. Kaya mga kapatid, no, matutunan natin na kailangan ng isang kaibigan natin, kapitbahay, kamag-anak, dapat concern po tayo sa kanilang kaluluwa. Mayroon tayong compassion sa kanila, kapatid. Or else sila, darating ang panahon, darating ang kamatayan, mga kapatid. No, na hindi po natin sila nabahaginan ng salita ng Diyos. At darating sa kanila ang tinatawag na kamatayan, kapatid. At huli na po ang lahat. No? Kaya kailangan, kapatid, habang sila ay buhay pa, habang tayo ay buhay pa, ay dapat tayo mayroong panahon sa ating kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, mahabaginan natin sila ng salita ng Diyos. Huwag na dapat patumpik-tumpik pa ang mga Kristiyano. Amen. Tayo ay babad sa Facebook, sa mga TV, kapatid, pero hindi tayo nag-iisip, wala tayong compassion sa mga kaluluwa, mga kapatid. We enjoy the pleasure of this world, but we don't think we have no burden to the lost souls. Amen. Pinabayaan natin sila na sila mamatay na walang Panginoon na tagapagligtas, kapatid. Tanda natin, kawawa po sila dahil will go to the straight way, no, to the devil's hell. Amen. At ang impyerno ay may apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay, may pintuan at wala ng labasan, mga kapatid. At doon sila titira. Ang kanilang kaluluwa magdurusa, tormented day and night forever and ever, mga kapatid. Ay kung kaibigan mo yan, o kamag-anak mo yan, kapatid. Oo. Kapitbahay mo yan. No. Na hindi mo nabahaginan ng salita ng Panginoon. Kasi sobra kang busy sa sanlibutan ito, mga kapatid. No. Kaya bigyan natin ng concern ang pag-aakay ng kaluluwa. Soul winning is the main thing, kapatid. Yan po, yan ang dahilan, kapatid. Mayroon man sa amin kalagitnaan na hindi mo patiyak ang langit at buhay na walang hanggan, huwag kang uuwi na hindi mo tiyak ang langit. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas na may kasamang pagsisisi. Admit that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ and confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. And accept Christ as your personal Savior, and you have the gift of eternal life through Jesus Christ. Amen. Amen. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan lang po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus lang po ang daan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus lang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi reliyon, hindi pagsapi, hindi sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Hindi sa pagsunod sa 10 utos, kundi kay Kristo lamang. Kung tayo sumampalataya sa Kanya, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Oo. Pag dumating man sa atin ang kamatayan, we have eternal life in heaven. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng first fruit. Kasi ito po ang bayan ng Israel, kapatid. Sila man, kapatid, ay nagkaroon ng kalayaan mula sa bondage of Egypt. Sila ay pinahirapan, ginawang slave doon sa Egypt. Nung sila ay nalaya na, sa ating binasa kanina, nung sila ay napalaya na, kapatid, ang sabi ng Panginoon, pagdating ninyo sa promised land, magtanim kayo at ang unang bunga, mga kapatid, sabi ng Panginoon, yan ang i-offer ninyo sa Panginoon bilang pasalamat sa Panginoon. Amen. Yan ang dahilan, mga kapatid, bakit sila ay mag-offer ng first fruit sa Panginoon. Ano ang dahilan? Sa number 1, dito po sa number 1 na po tayo.
Ano po ang reason? Verse 3, and thou shalt go to the priest, and shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers, for to give us. Amen. Sabi ng Panginoon, pag makarating kayo doon, sa promised land, na kayo ay ligtas. Yan po. Mag-profess kayo. Magpahayag kayo. Yan po. Na kayo ay pinagpala ng Diyos in your journey from Egypt going to promised land. Amen. So number 1, this is the public declaration of God's provision. Profess. You profess publicly. Ipahayag, pagkapahayagan na ang Diyos hindi pabaya sa iyo sa kanyang pangako na nakarating ka doon, ligtas, kapatid. Amen. Oo. Alam ba, going from Egypt, going to promised land, marami kang dadaanan dyan, kapatid. Delikado ang kanilang journey. Ang sabi ng Panginoon, pag nakarating ka doon, yan, i-declare mo publicly na ang Diyos, magpahayag ka, profess, no, ng Diyos. Dahil sa Diyos, nakarating ka doon sa lupang pangako ng Panginoon. Kaya magtanim ka doon, malaya kayong magtanim doon, at ang unang bunga, yan ang kapahayagan na ikaw pinagpala ng Diyos spiritually, materially, physically, lahat na po, kapatid. Kapahayagan yan. Public declaration of God's blessing. Ang pagbibigay, kapatid, ay nagpapahayag lamang, kapahayagan na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen. Kapahayagan, kapatid. No? Nagpapahayag ka na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Pinagpala ka ng Diyos. Tanda natin, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang material na mga bagay, mga kapatid. Pag inuna mo ang Diyos, ang sabi ng prinsipyo ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Amen. Bilangin mo na ang blessing, sabi ng awitin. Count your blessing, count your blessing. Name them one by one. Count your blessing. Name them one by one. Amen. And see what the Lord hath done for us. Amen. Amen. In Ephesians 1:3, tingnan natin sa Ephesians 1:3. Ang unang blessing ng Diyos sa atin, spiritual. Tingnan natin Ephesians 1 verse 3. Ito ngayon natin Ephesians 1 verse 3. Diyan ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Blessed be the God the Father unto the Lord Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, no? Nang pagpapala natin sa Panginoon ay hindi lang material, kundi spiritual na pagpapala ng Panginoon. Amen. Nagaling yan sa Panginoon. Amen. Hindi po yan sa atin. Ang mga spiritual blessing niyan, kapatid, no? Blessing po na ikaw ay naligtas. Amen. In verse 4, God hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. Maging kanya ka. Salamat sa Panginoon. Naging anak ka ng Diyos. Amen. Ligtas ka. Salamat sa Panginoon. Out of 9 billion people in the world, isa ka niligtas ng Panginoon. Isa ang iyong pamilya na naligtas, kapatid. What a blessing, kapatid. God hath chosen us to be saved. Amen. Amen. Naligtas tayo sa impyerno, kapatid. No? Sabi ng Romans 8:1, may pangako siya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Hindi na po tayo matulan ng impyerno dahil mayroon tayo ay na kay Kristo na. Di ba yan, magpasalamat tayo sa Panginoon? No? Na tayo ay
pinili ng Diyos na maligtas. Amen. At ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Naging anak ka ng Diyos, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. In John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become child of God, even to them that believe on His name. Amen. Kaya naging anak tayo ng Diyos dahil tumanggap tayo sa Panginoon. Tandaan natin, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat po tayo nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen. Maraming mga ngayon, pag nag-share ka, hindi tatanggap sa Panginoon. Maraming kulto ngayon, pag nasiran mo, nakikinig. Pero pagdating sa pagtanggap, hindi na sila tatanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen. Amen. Napansin niyo ba yan pag nag-soul winning kayo? Mag-soul winning kayo sa mga GW, sa INC. Hindi sila tatanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Hindi po sila makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya hindi lahat pupunta sa langit. Hindi po lahat na nasiran natin pupunta sa langit. Mas marami ang pupunta sa impyerno. Kasi sabi ng Matthew 7, maluwag ang patungo sa impyerno, masikip ang papunta sa langit. Amen. Kasalamat sa Panginoon. We are now born again Christian, kapatid. Amen. Yan ang kailangan. John chapter 3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Ang born again, kapatid, ay isang karanasan ng isang tao na siya tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Ang born again ay hindi reliyon, hindi simbahan, hindi fellowship. Ang born again na ikaw ay minsan nakaranas na tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at ikaw na born again spiritual. Amen. Amen. At pagkatapos na ikaw ay na born again at ikaw ay binago ng Diyos in 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is new creature, all things are passed away, behold, all things becomes new. Kaya kapatid, ang pagbibigay natin sa Panginoon, yan lamang ay patutuo, kapatid, na ikaw pinagpala ng Diyos, kapatid. Na ikaw ay na-born again, ikaw ay naligtas, ikaw ay patungo sa langit, at higit sa lahat, ikaw ay binago ng Diyos. Sipin mo kung hindi ka binago ng Diyos, kapatid. Baka ang iba sa atin ay ngayon nasa sabungan pa. Yung iba ngayon ay nagiinuman pa ng alak, kapatid. Yung iba ngayon ay nandoon pa sa number 1, ay number 2, number 3, number 4. Kung hindi ka naligtas. Amen. Salamat po tayo binago ng Panginoon. Amen. Baka yung iba sa atin natukhang na. Amen. Kasalamat sa Panginoon. In Luke 10:20, rejoice because your name is written down in heaven. Praise God. Kapatid, kaya nga tayo nag-o-offer ng pagbibigay sa Panginoon dahil tayo, ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Rejoice because your name is written down in heaven. One day we shall die and God will open His book, the book of life, and your name is there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Pagtatawag ang Panginoon ng ating pangalan, pagbukas ng aklat ng buhay, ang pangalan mo, ang pangalan ko ay nandoon. Mga kaibigan, mga kapatid, see to it na ang pangalan mo ay doon nakasulat sa aklat ng buhay. Pag hindi pa nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kapatid, you need to be born again. Amen. Amen. Kawawa ka, kapatid, kaibigan, kung hindi ka ligtas. Oo, kahit baptist ka pa, kung hindi ka ligtas, ikaw pa rin patungo doon sa impyerno. Kahit nagsisimba ka pa, kahit nagbibigay ka pa ng first fruit, kapatid, kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, kapatid, one day you will go to hell. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang ating pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kung ikaw ay baptist, baka ang pangalan mo, hindi ka pa sigurado, tanggapin mo si Jesus. O, sabihin mo, Panginoon, tanggapin ko si Jesus. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas, Panginoon. 20 years na ako sa baptist, Panginoon, pero hindi ko patiyak kung ako'y sa langit pupunta. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas. Kasi mayroon ang pumunta sa impyerno, ang baptist, isa na si Judas. Ay huwag ka nang sumunod kay Judas. Amen. Hayaan mo na lang siya doon, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi sa pagiging baptist ikaw maligtas. Pero ituro ng baptist,
kung paano matiyak ang totoong kaligtasan. Amen. Praise God. What a blessing. God prepare mansion in heaven. In John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If not so, I go to prepare a place for you. As I go to prepare a place for you, I will come again and receive you, that where I am, there you may be also. What a blessing. God prepared you a mansion in heaven. Wala kang tirahan ngayon. Wala kang permanenteng bahay ngayon dito sa lupa. Kapatid, nag-uupa ka lang dito sa lupa, kapatid. Sa langit, God prepared you the beautiful mansion in heaven for you and me. Amen. Di ba blessing yan? Amen. Tapos hindi ka pa magbibigay ng first fruit. Yung mansion mo doon. No? Hindi mo na kailangan mag-budget pa. Magkano ang budget ng mansion ngayon? Amen? Eh, yung ating building nga, kinikwenta namin, mga 500,000 na nagastos natin. Parang poste pa lang nakikita mo. Ay, yung mansion ang inhanda ng Diyos sa'yo. Amen? Praise God sa atin. Kaya salamat. Salamat, mayroon kang simbahan. What a blessing, kapatid. No? Nasa tamang simbahan ka. Nasa totoong simbahan ka, kapatid. Amen. Salamat, hindi ka nagsisimba sa kulto. Isipin mo kung sa kulto ka, alas 3, madaling araw ang simba. Sila ay matapat na nagsisimba. Alas 3, madaling araw. Ay tayo, alas 10 na. Naliligo pa lang tayo. Nagigising pa lang tayo. Kapatid, wala tayong sinabi sa kulto. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Meron kang tamang simbahan. Simbahan ni Kristo. Amen. You are in the Baptist Church. We are the true New Testament, Bible-believing, hellfire preaching church. Amen. Sin-hating preaching. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Nasa simbahan kang, totoong simbahan. Ang simbahan ay hindi building, ang simbahan ay mga taong manampalataya na nanampalataya at nabautismuhan, kapatid. At nagpapatuloy sumasamba sa Espiritu at katotohanan at naghahayo ng kaligtasan. Amen. Fulfill the Great Commission, kapatid. Yan ang dahilan, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Nasa tama kang simbahan. Amen. No? At may tama kang pastor, kapatid. Ay kung ang pastor mo si Commander Aguila, yari ka. Oo. Mag-asawa ka ng hindi oras. Amen. Amen. Ay sa atin, pag nag-aaral ka, hindi ka pa pwede magpaligaw at mag-asawa. Ay doon, hindi mo na kailangan mag-aral. Pwede ka na mag-asawa. Mas maganda doon. Amen. Kasalamat sa Panginoon. Meron tayong Christian fellowship. Amen. Kasalamat. Ang ka-fellowship mo ay katulad mong manampalataya. Amen. No? Merong nanalangin sa iyo, kapatid. No? Kaya narito tayo every Wednesday para magpanalanginan sa isa't isa. Nandito tayo sa simbahan para magpalakasan sa isa't isa. Amen. Praise God, it's a blessing. Yan po ang profession. It is our profession of God's blessing. Kaya tayo nagbibigay sa Panginoon. Amen. Yung binibigay ninyo, saan natin gagamitin yan? Sa gawain ng Panginoon. Amen. Bigyan natin sa Panginoon. Oo. May mga kulto nga, mga kapatid. Ang mga senior, ang mga purpose nila, binibigay na lahat. Ba, hindi pa namin na-experience yan, ha? Yung purpose mo, ibigay sa Panginoon. Amen? Oh, walang bawas. Oh, bawal sa kanila maghawak ng pera. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, tayo ay naligtas. Ang ating pamilya naligtas, kapatid. Oh, salamat sa mga anak, salamat kung iyong magulang mo ay Kristiyano at Baptist. At isa sa blessing, kapatid, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Amen.
Pag hindi tayo magpagamit sa Panginoon, sino ang gagamit ng ating buhay? So, sino ang paglingkuran natin, kapatid? Kasalamat, binigyan ka ng Diyos ng gawain ng Panginoon, binigyan ka ng ministry. Kung ikaw ay usher, pagbutihin mo maging usher. Kung ikaw ay choir member, is a great blessing, kapatid. Kung ikaw ay musician, ikaw ay preacher, ikaw ay Sunday school teacher, ginagamit ka ng Diyos. Praise the Lord. What a blessing. That's the reason why we give our first to the Lord, because we profess the God's blessing from God. Nagpapahayag ka lang na ikaw pinagpala ng Diyos, magmula sa spiritual, magmula sa physical. Amen. What a blessing, kapatid. Salamat. Noon? Noon? Na ikaw ay pinagpala ng Diyos sa spiritual na mga bagay, hindi lang. Ang tanda natin, kapatid, ang blessing ay hindi lang kayamanan, hindi lang pera, kapatid. No, hindi lang ang kung ano ang mayroon ka. Amen. Pasalamatan mo rin ang Diyos, kapatid. Kung ano ang mayroong wala sa iyo. Praise God, wala kang matinding problema. What a blessing. Wala kang matinding sakit. What a blessing. Wala kang cancer, kapatid. Kung may cancer ka man, praise God, you are still alive today. What a blessing. Amen. Tapos, hindi ka bang bibigay? Saan mo ibibigay? Doon sa doktor. Amen? No? Doon sa ospital mo ibigay. Amen? Samantala, our God is a great physician. Pwede kang bigyan ng Diyos ng kalusugan. Tingnan sa Proverbs. Proverbs 3:8. Proverbs 3:8. What a blessing. God give us good health. Amen? No? Noong September 25, anniversary ko po ng pag-cardiac arrest ko for 6 years. Praise God, I'm still alive today. Amen? No? Because God is a healer. Ang sabi ng Proverbs 3:8, it shall be health to thy navel. Bibigyan ka ng Diyos ng magandang kalusugan ang iyong pangangatawan. Kahit may sakit ka, nakakasimba ka pa rin, nakakatulog ka pa rin, nakakain ka pa rin, nakakainom ka pa rin ng soft drink. Ay, wag. Amen. Bawal yung soft drink. Amen. Sabi nila, bawal yung soft drink, pastor, pag walang bumibili. Pag bumibili, wala na kaming magagawa. Health thy navel, and marrow to thy bones. Amen. Amen. Sipin mo kung wala kang marrow of thy bones, uoperahan ka. Amen. Operahan ka. Magkano ang operation? No, kung mawala na yung marrow of thy bones mo. Di ba sabi ni pastor ng Sunday rito, nag-preach siya, kasi nawala ng bone marrow niya. 500,000 ang isang paa. Kung 2 paa, 1 million. Amen? Ay kung wala kang pera, mawalan ka ng paa. Amen? Sipin mo yan, kapatid. Di ba blessing yan? Amen. Yung tuhod mo, malakas pa rin kahit may arthritis ka, pero nakakalakad ka pa rin, kapatid. Amen? Wala kang masyadong binibiling gamot. Okra lang ang kinakain mo, kapatid. Gumagaling ka na, kapatid. Ang okra, gamot yan sa diabetes. No. Kain ka lang ng okra. Lagyan mo lang ng tuyo at kainin mo ang okra. Hindi mo nang ngunguyahin, dire-diretso na. Paglabas, okra pa rin. At pagkatapos noon, pwede pa ulit iprito. Amen. Amen. Bakit tayo napunta dyan? Okay, dito na tayo. Blessing, kapatid. Pinagpala ka ng Diyos, binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen. You are still alive today. Kahit may sakit ka, kapatid, humihinga ka pa. What a blessing. Tapos, ayaw mo pa maglingkod sa Panginoon. Ayaw mo pa pampagamit sa Panginoon, kapatid. Use your life. Surrender your life today. Amen. Because tomorrow is too late. Amen. Saan mo pa gamitin yan, kapatid, ang buhay mo? Kung wala ka
Kung wala ka na, wala ka ng lakas. Remember the Creator in the days of the youth. Sabi ni Solomon, oo, alalanin mo na ikaw malakas pa. Darating sa atin ang manghina. Amen. Hindi ka na makalakad, hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makarinig. Kung babasahin ninyo ang Ecclesiastes 12, dire-diretso, nandoon na. Nandoon na ang ending noon, kapatid. O, dire-diretso mo yan. Pag nadulo yan, ending na ang buhay natin, kapatid. Kailan mo pa ibibigay ang Panginoon? Sa bibigay ang buhay natin sa Panginoon. Kung wala ng panahon. Amen. Kaya blessing, kapatid, na may blessing ngayon, may trabaho ka. Amen. Blessing din yung walang trabaho, pero may tinatanggap. Amen. Oo. Paupo-upo lang, after 30, may tinatanggap. What a blessing. Amen. No? Blessing. No? Blessing na may trabaho ka, may negosyo ka. Blessing ng Diyos sa iyo yan. Binibigyan ka ng Diyos ng talino, binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan, binibigyan ka ng Diyos ng wisdom. It is God who give us power to get wealth. In Deuteronomy chapter 8 verse, ano ba yan? 15. Amen? Siya po ang nagbibigay sa atin ng pagpapala ng Panginoon. Kaya ang pagbibigay ng first fruit, kapahayagan, provision, and declaration of God's faithfulness in your life. Nagpapakita la ang Diyos matapat sa iyo, katulad ng Israelite from Egypt going to promised land. Ginagabayan sila ng Diyos, kapatid. Na wala silang, habang sila naglalakbay, kapatid, wala silang malubhang karamdaman, kapatid. Nandyan, kapatid, ang provision ng Panginoon. Araw-araw, kapatid. Oo, nandyan ang provision ng Panginoon sa kanila. Amen. Yan po, nagbibigay ang Diyos ng pagpapala. Amen. Iniingatan ka ng Panginoon. Amen. Kung ikaw ay construction worker, kapatid, sa construction ka, contractor ka, iniingatan ka ng Diyos, kapatid, na hindi mo masagi ang pako. Alam mo, ang kaibigan ko, may kaibigan akong foreman. Foreman siya. Sabay-sabay kami nag-aaral niya, yung classmate ko. Naging foreman siya. Oo. Nasagi niya lang ng ulo niya ang pako. Pagkatapos, nilagnat siya. Kasi pako lang. Nilagnat siya. Next day, namatay na siya. Contractor. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Oo. Meron akong alam, isang mason na hulugan ng hollow blocks ang kanyang ulo. Namatay. Praise the Lord. Amen. Nandyan ang proteksyon ng Diyos. What a blessing, kapatid. Kaya ang pagbibigay ng first fruit ay kapahayagan lamang yan na matapat ang Diyos sa iyong buhay. Nagpo-protect ang Diyos sa iyo for how many years, kapatid? Nandyan ang pag-iingat ng Diyos sa iyo. Kahit may mga karamdaman ka, iniingatan ng Diyos ang iyong kalusugan, kapatid. Amen. Amen? No? Salamat sa Panginoon. Ang Diyos lang talaga ang nagpo-protect sa iyo. But that's why you are still alive today. Oo, naalala ko yung nung kami sa Manila pa, sinusundo ko sila JB, si Gios. Oo. Doon sa pinagsunduan ko, doon sa entrance, meron doong nagtitinda ng mga kakanin, na nagmemerenda kami, ganoon doon, habang nagantay sa mga bata, na JB, elementary pa sila, kapatid. Ay biglang, ang nangyari, kapatid, biglang sumabog ang transformer nasa taas, katabi ng gate. Sumabog, kapatid, ang buong transformer. Oo. Mabuti na lang, kapatid, na hindi pa ko nakarating ng oras na yun. Na late ang pagdating ko. Minsan maganda naman ang late, wag lang sa simbahan. Amen. Sumabog, hindi pa ko dumating. Lahat ng bumibili doon, lahat ng mga magulang doon, lahat ng mga nagtitinda doon, sila nasunog, kapatid. 3rd degree burn. Lahat. No. May namatay pa. Namatay pa yung classmate nila JB.
Oo, kasi nung unang paglabas, yun naman ang pagsabog. Mabuti naman sila JB, hindi pa sila nakalabas. Ha? Ano? Cleaner. Talagang blessing pag naglilinis ka. Kaya yung mga naglilinis sa simbahan, blessing. Hahaba ang buhay nyo. Kaya nga hindi sila pala nakalabas doon sa eskwelahan kasi sila po ang naglilinis, cleaner sila ng kwarto. Kaya hindi sila nakalabas. Oo. Papunta pa lang ako, nagtaka ako, bakit nagkatakbuhan ng mga ambulance? Yung pala, nasunog na po ang mga tao, dami. Alam mo ba ang mga payong? May payong sila doon. Nako, ang natira, mga ano na lang. Yung ano yan? Mga alambre na lang natira. Lahat ng mga nandoon sa lugar, alambre na lang ang mga natira. No. Ang lahat nasunog, pati damit. Kapatid, salamat ang Diyos nagpo-protect sa atin. What a blessing. Amen. Tapos naghinayang ka pang magbigay sa Panginoon ng first fruit. Amen. Na samantala, iningatan ka ng Diyos. Pinorteksinan ka ng Diyos. Kaya ngayon, buhay ka pa rin. Amen. Amen. Di ba pasalamat ka sa Panginoon? 3 years ang COVID, nalampasan mo, kapatid. Nang ilang beses ka na COVID, pero buhay ka pa rin. Amen. No? Hindi ka nagpa-doktor. Kung nagpa-doktor ka, tinubuhan ka, at maglagay ng takip ang doktor, iyari ka. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Alam mo ang pagbibigay natin. Dito lang po na ako muna sa first, number 1. It is public declaration of God's protection, provision, and promise of God to you. No? Kaya kapatid, we profess that God is faithful in His promise, in His provision, in His protection, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. What a blessing. Pinagpala ka ng Diyos. There is no reason not to commit to the Lord in our first fruit. Wala tayong dahilan na hindi ka mag-commit sa Panginoon. May dahilan na mag-commit ka ng first fruit sa Panginoon para patuloy ang pangako ng Diyos sa atin, patuloy ang proteksyon ng Diyos sa atin, patuloy ang provision ng Diyos sa atin, patuloy ang presensya ng Diyos, kapatid, katulad ng Israelite habang sila naglalakbay sa araw, nandoon ang proteksyon, the pillar of clouds. Speak of the presence of God. Salamat. Marami kang naranasan na problema. Sinasamahan ka ng Diyos. Marami kang nakaranas ka ng malubhang karamdaman. Sinasamahan ka ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Nandyan ang provision ng Diyos araw-araw. Katulad ng Israelite, for 40 years from Egypt going to Promised Land, God provision never fail. Amen. Araw-araw, nagbibigay ang Diyos ng pagkain, manna in the morning, manna in lunch, manna in the evening. What a blessing, kapatid. Angel food. Walang kolesterol. Amen. Pinagpala sila ng Panginoon. Nandyan ang provision ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, pagdating ninyo sa Promised Land, mag-offer kayo ng first fruit sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Yan ang blessing ng Panginoon. Kung bakit tayo nagbibigay ng ating first fruit sa Panginoon, magkukumit tayo sa Panginoon. No? Kung sa tingin mo, pinagpala ka ng Panginoon, there is no reason not to commit to the Lord. Kasi yan ay kapahayagan na nagpapahayag ka, Panginoon, ipatuloy mo pa ang pagpapala sa akin. Amen.
Pag nag-commit ka sa Panginoon, Lord, continue your blessing to me. If you don't commit, you are saying to the Lord, Lord, stop blessing to me. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. God will bless you in all aspects of your life. It is provision of God's blessing, faithfulness, provision, promise, protection, and presence of the Lord for us. Biro mo yan, kapatid, sa gabi, habang sila naglalakbay, nandoon ang pillar of fire. Ano ang ibig sabihin niyan, kapatid? Minsan dumadaan tayo sa madilim na sitwasyon ng buhay natin. And we are now about in dead end of our life. Pero sinasamahan ka ng Diyos. God send the pillar of fire na ikaw magpatuloy pa rin na sa madilim na lugar. Binibigyan ka ng Diyos ng ilaw hanggang makatawid ka hanggang doon sa promised land, and you are now in the promised land, and this is our time to commit to the Lord in giving our first fruit. Amen. Amen. Kaya kapatid, no, kaya point number 1 lang po ako. It is enough for us to commit to the Lord. Amen. It is provision of our provision, of God's provision, of our God. Amen. Yan ang Diyos. Bibigyan tayo ng Panginoon pa. Ng blessing ng Panginoon. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for your blessing to us this morning. Salamat po, Panginoon, sa kasaysayan ng Israelite na sila iningatan mo from Egypt to wilderness. Dumaan po sila sa Red Sea. Sinamahan mo, Panginoon. Sa mahirap na sitwasyon, sinamahan mo sila, Panginoon. Ganon din kami, Panginoon. Marami kaming naranasan in the way going to wilderness, going to promised land. Nandoon ang proteksyon ninyo, Panginoon, sa amin. Naitawid po namin, Panginoon, ang taon, Panginoon, 2023. Sinamahan mo kami, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon. And this is the right time. This is our public testimony. Kapahayagan na tunay na matapat ka sa amin. Habang tinutugtog ang awit panyaya, kung nakaranas ka, matapat ang Diyos sa buhay mo. You are still exist today. Bagamat may karamdaman ka, may cancer ka, may sakit ka, it's a blessing. You are here today worshiping the Lord. Nandito ka pa rin sa presensya ng Diyos. You enjoy worshiping the Lord. You enjoy giving to the Lord. You enjoy singing to the Lord. You enjoy fellowshipping with the brethren. Salamat, Panginoon. Sige po. Offering to the Lord is a sign of thanksgiving and professing that God is faithful in His promise. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Sige po, if the Lord speak to us through this message at gusto mong magpahayag sa Panginoon na, Lord, patuloy mong ang iyong katapatan sa akin. Sige po, dagdagan mo pa ang provision. Manatili po, Panginoon, ang iyong presensya. Panatilihin mo, Panginoon, ang iyong provision, ang iyong protection, ang iyong pangako, Panginoon. Tuloy-tuloy mo, Panginoon. Sige po. Don't go home without making commitment to God. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Sige po. That God is faithful to you. You and your family, sama-sama kayo. Masaya kayo, naglilingkod sa Panginoon, nanambahan.
Binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Binigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Binigyan ka ng Diyos ng abilities. Lahat po yan ay blessing ng Panginoon. And this is now the right time for you to give thanks to the Lord. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapanasalamat. Thank you, God, for a great message, great revival this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts. Offer thanksgiving to the Lord for your mercy and grace and promise to us. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga Israelite, Panginoon. Sila po, dahil sa inyong pag-iingat at pagpapala, nakarating po sila sa promised land, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo kami ng privilege to offer our first fruit, Panginoon, to you. Bless our brethren who come to you with humble hearts this morning. Salamat po sa mga anak ninyo, Panginoon. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan, di patiyak ang langit, pagpalain mo sila maligtas, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat po. I bring back all the glory and honor to thy name, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. What a blessing. Amen. And today, sige, magkaroon tayo ng offering muna bago ang ating Sunday School. Amen. If the Lord speak to us to this message, amen, just give our offering to the Lord. Give your best to the Lord in our giving and offering to the Lord as a thanksgiving to the Lord because of His provision and protection to us. Salamat po sa Panginoon. Sa aming mga nag-online, if you want to send your tithes and offering, you can send this in our screen in your convenient way. You can send it your offering, and God will bless you. Tawagin na po natin ating usher bago ating Sunday School. Amen. Tayo po manalangin para sa ating pagkakaloob. Dakila namin Diyos Ama na nasa langit, Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala, Panginoon, na inyong ibinigay po sa amin, sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa mensahe, Panginoon, na nagbigay po sa amin, Panginoon, ng reminders at ang encouragement, Panginoon. Ang kalagahan po, Panginoon, ng pagbibigay ng first fruit, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Upang ito po ay aming basihan, Panginoon, ng walang humpay na pagpapala po galing sa inyo, Panginoon, na sa buong taon na inyong pag-iingat po sa amin, Panginoon, ay hindi po ito matutumbasan ng salapi lamang, Panginoon. Because, Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po ay maging faithful po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na nagbibigay. Salamat po sa
simbahang ito din, Panginoon, na tinuro po sa amin ang, ang, ang ministry ng pagbibigay, Panginoon. Ito po ay laking tulong po sa amin upang kami rin po ipagpalain, Panginoon. Salamat po at nawa, Panginoon, itama niyo po ang aming pagbibigay, aming buhay. I pray ng mga salapi na malikom ito ay magamit po sa lahat po ng ministry ng simbahan at marami pa pong mabuksan, marami pong mga tao, mga lugar na maabot, Panginoon, upang maihayag po ang kaligtasan po galing po sa inyo. Patawad po sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us again. Amen. Hello. Yan. Praise the Lord. Bago tayo umawit at i-distribute mo natin yung first fruit commitment natin. Ito po, may date po rito, December 24, 2023. Yan po. Kung hindi pa kayo nakapag-pray nyo pa, pwede naman ibigay mamayang hapon o next Sunday. Huwag namang abot ng December. Dahil ano mo na lang. First fruit, yan. Sulat yung pangalan. Yung maliit na putol, yun ang ibalik mo. Ibalik mo. Sa mga kapatid, mayroong kapatid kasi tayo, nagbigay na ng first fruit. Hindi niya na hinulugulugan. Binigla niya na. Sa atin lang kasi idea yung hulugan. Pero sa Israelite, hindi sila naghuhulog. Napansin nyo? Yan, nasa atin na lang yan. Yung mga natuloy, yung maliit, ibalik ninyo. Yung mga hindi pa, sige, sa mga members lang po ito. Sa mga members lang. Ito. Sa mga bisita, ay hindi nyo muna bibigyan mga bisita. Para lang ito sa mga member. Mga nag-ano na ng first fruit. Sa mga hindi pa nakasubok, sige, ano nyo muna, pag-aralan nyo muna. Sige. Kung naubos na, kasi 30 lang ang pinagawa muna natin, wala na. Sa mamaya nga po na lang ulit yung mga wala pa. Sige, mamaya nga po na lang. 30 lang kasi ang pinagawa natin muna ngayon. Mga wala pa, mga pon. Sino pa bang wala na... Sino pa wala? Sige. 1, 2, 3, 4. Sige. 2. Sige. Sige, may nga po na lang sila. May nga po na lang ulit kayo. Oo. Sige. Sige, may nga po na lang. Ito ay sa mga members lang, Sa December 24 pa po ang pag-pray natin. Pag-pray natin na hanggang December 24 ay buhay pa tayo. Amen. Diba? Kasi kung wala ka na, paano ka pa magbigay ng first fruit?
Alangan naman na singilin pa ni Bravo yan. si Bravo ang taga-singil. Amen. Kaya yan po, mga kapatid. Sige, mamaya na lang yung hindi pa nakatanggap. Sige. Tayo umawit na para Sunday school na. Awitan natin ng Panginoon. Sige. Ano na lang ninyo yan. Pwede nyo ibigay sa next Sunday or mamaya kung naka-decide na kayo. Sige. Pag-pray nyo muna sa Panginoon. Sige, tayo umawit na sa Panginoon bago ang ating closing prayer. Amen. Tayo po tumayo lahat at tayo po umawit. Awitin po natin ang hymnal number 52, Count Your Blessing. Amen? Count your blessings, name them one by one, and see what God had done. Amen. On the persons on hymnal number 52, ready, sing. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. On the second, are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Amen. One by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. On the last, so amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. At tayo po'y dadako na po sa ating Sunday School class. Amen. So tayo po ay manalangin. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na mapanginoon sa lahat, Panginoon. Salamat po sa katatapos po naming panambahan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita na aming natanggap, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, at kami po ay maging malago, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At anuman po, Panginoon, mga kasalanan na aming nagawa, patawad po. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming Sunday School. Kayo po muli pa na magbigay sa amin ng karunungan at pangunawa, Panginoon. At pinupuri po namin ang inyong pangalan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung mga men po, doon na lang po sa sa garage. Amen. Mga mothers dito po sa auditorium, and mga young ladies sa extension, at mabisita po natin doon po sa extension din po. Amen. At mamaya po, sama-sama po tayo sa ating afternoon fellowship at 3 p.m.